Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 12 June 2024. Happy Independence Philippines. Enjoy lang natin yung ating kalayaan. Nawa talaga payapa na lang ang Pilipinas. At nawa gabayan ni Father God ang ating presidenteng Ferdinand Marcos Jr. Nawa ang buong Philippines ay magtutulungan at nawa payapa lang talaga at magiging maunlad ng ating bansa. Okay, nandito na tayo sa aklat ng Jeremias chapter 14, ang matinding tagtuyot. Pakisubayin ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Jeremias chapter 14 verse 1, ito ang pahayag ni Yahweh kay Jeremias tungkol sa tagtuyot. Verse 2, nananangis ang Juda, naghihingalo ang kanyang mga lungsod, nakahandusay sa lupa ang mga tao dahil sa matinding kalungkutan, at napasaklolo ang Jerusalem. Verse 3, inutusan ng mayayaman ang kanilang mga alipin upang kumuha ng tubig. Nagpunta naman ang mga tao sa mga balon, ngunit wala silang nakuhang tubig doon, kaya nagbalik sila na walang laman ang mga banga. Dahil sa kahihiyan at kabiguan ay tinatakpan nila ang kanilang mukha. Verse 4, sapagkat bitak-bitak na ang lupa, tuyong-tuyo na ang lupain dahil hindi umuulan. Nanlupaypay ang mga magbubukid, kaya sila nagtalukbong na lang ng mukha. Jeremias chapter 14 verse 5, iniwan na ng inahing usa ang kanyang anak na bagong silang sapagkat wala ng sariwang damo sa parang. Verse 6, umakyat sa mga burol ang mga asnong maiilap, humihingal na parang mga asong gubat, nanlalabo ang kanilang paningin dahil sa kawalan ng pagkain. Verse 7, nagsumamo sa akin ang aking bayan. Yahweh, bagaman inuusig kami ng aming mga kasalanan, gayon man kami tulungan mo, gaya ng iyong pangako. Tunay na maraming bisis na kaming tumalikod, kami ay nagkasala laban sa iyo. Verse 8, ikaw ang tanging pag-asa ng Israel. Ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin sa panahon ng kagipitan. Bakit para kang dayuhan sa aming bayan? Parang isang manlalakbay na nakikitulog lamang. Verse 9, bakit para kang isang taong nabigla, parang kawal na walang tulong na magawa. Ngunit ang totoo, O Yahweh, kasama ka namin, kami ay iyong bayan. Huwag mo kaming pabayaan. Verse 10, ang sabi ni Yahweh tungkol sa mga taong ito, ginusto nilang lumayo sa akin at walang nakapigil sa kanila, kaya naman hindi ako nalulugod sa kanila. Hindi ko malilimot ang masasama nilang gawa at paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Verse 11, at sinabi sa akin ni Yahweh, huwag mong hilingin sa akin na tulungan ko ang mga taong ito. Verse 12, kahit na sila'y mag-ayuno, magsunog ng mga handog at magdala ng handog na pagkaing butil, hindi ko diringgin ang kanilang panalangin at hindi ako malulugod sa kanila. Sa halip, pabayaan ko silang mamatay sa digmaan, sa matinding gutom at sa sakit. Verse 13, ang sabi ko naman, Panginoong Yahweh, alam mo ang sinasabi ng mga propeta na hindi magkakaroon ng digmaan o tagutom sapagkat iyong ipinangako na kapayapaan lamang ang mararanasan sa buong bayan. Verse 14, subalit ganito ang sagot ni Yahweh, pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang iyan. Hindi ko sila sinugo, inutusan o kinausap man. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi pawang katang isip lamang nila. Verse 15, ito ang gagawin ko sa mga propetang hindi ko sinugo, ngunit nagpapahayag sa aking pangalan at nagsasabing hindi daranas ng tagutom ang lupain. Lilipulin ko sila sa pamamagitan ng digmaan at tagutom. Verse 16, pati ang mga taong pinagsabihan nila ng mga bagay na ito ay masasawi. Hala, damay-damay na. Okay, verse 16 guys, pati ang mga taong pinagsabihan nila ng mga bagay na ito ay masasawi sa digmaan at sa tagutom. Itatapon sa mga lansangan ng Jerusalem ang kanilang mga bangkay at walang maglilibing sa kanila. Ganyan ang mangyayari sa kanilang lahat kasama ang kanilang mga asawa at mga anak. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kasamaan. Verse 17, inutusan ni Yahweh si Jeremias na ipaalam sa bayan ng kanyang
na ipaalam sa bayan ang kanyang kalungkutan at sabihin, "Araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y lubhang nasaktan." Verse 18, kapag lumabas ako sa kabukiran, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Kapag ako'y pumunta sa mga bayan, naroroon naman ang mga taong namamatay sa gutom. Patuloy sa kanilang gawain ang mga propeta at mga pare, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Nagmamakaawa kayawi ang mga tao. Jeremiah chapter 14 verse 19, Yahweh, lubusan mo na bang itinakwil ang Juda? Kinapuutan mo na ba ang mga taga-Zion? Bakit ganito kalubha ang parusa mo sa amin? Parang wala na kaming pag-asang gumaling. Naghanap kami ng kapayapaan, ngunit nabigo kami. Umasa kaming gagaling, ngunit sa halip takot ang dumating. Verse 20, Yahweh, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Verse 21, huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong trono. Alalahanin mo ang ating kasunduan. Huwag mo sana itong sirain. Jeremiah chapter 14 verse 22, hindi makakagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyusan ng alinmang bansa, hindi makapagpaambon man lamang ang mga langit. Nasa iyo, Yahweh, ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makakagawa ng mga bagay na ito. Jeremiah chapter 15, kapahamakan para sa mga taga-Juda. Jeremiah chapter 15 verse 1, pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, kahit na sina Moises at Samuel ang makiusap sa harapan ko, hindi ko kahahabagan kahit kaunti ang mga taong ito. Paalisin mo sila, ayoko na silang makita. Verse 2, kapag itinanong nila sa iyo kung saan sila pupunta, sabihin mong itinakda na ang kanilang hantungan. Ang iba sa kanila ay mamamatay sa sakit, masasawi naman sa digmaan ang iba ay sa matinding gutom, at bibihagi ng mga kaaway ang iba pa. Jeremiah chapter 15 verse 3, apat na nakakapangilabot na parusa ang ipinasya kong ipadala sa kanila. Siya ay mamamatay sa digmaan, lalapain ng mga aso ang kanilang mga bangkay, kakainin ng mga buitri ang kanilang laman, at sisimutin ng mababangis na hayop ang anumang matitira. Verse 4, gagawin ko silang kahindik-hindik sa lahat ng tao sa buong daigdig dahil sa mga ginawa sa Jerusalem ni Manases na anak ni Hezekias nung siya ay hari sa Juda. Verse 5, sino ang mahahabag sa inyo, mga taga-Jerusalem, at sino ang malulungkot sa sinapit ninyo? Sino ang mag-uukol ng panahon upang alamin ang inyong kalagayan? Verse 6, ako itinakwil ninyong lahat, kahit tumalikod sa akin. Kaya pagbubuhatan ko kayo ng kamay sa akin at aking dudurugin, sapagkat hindi ko mapigil ang puot ko sa inyo. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Napakalupit talaga ng parusa sa Juda, guys. Verse 7, kayo parang mga ipang itatahip ko. Kayo'y parang mga ipang itatahip ko at tatangayin kayo ng hangin sa buong lupain. Padadalhan ko kayo ng kapighatian. Kayo'y aking pupuksain, bayan ko, sapagkat ayaw ninyong iwan ang inyong masasamang gawa. Verse 8, mas marami pa ang magiging balo sa inyong kababaihan kaysa dami ng buhangin sa dagat. Lilipulin ko ang inyong mga kabataan, aking patitangisin ang kanilang mga ina. At biglang darating sa kanila ang dalamhati at takot. Verse 9, ang inang mawawala ng 7 anak na lalaki ay mawawala ng malay at hahabulin ang kanyang hininga. Para sa kanya, magdidilim ang dating maliwanag dahil sa malaking kahihiyan at pagdaramdam. Ang matitirang buhay ay pababayaan kong mamatay sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Dumating kay Yahweh si Jeremias. Jeremiah chapter 15 verse 10, napakahirap ng kalagayan ko, bakit pa ba ako isinilang sa daigdig na ito?
Lagi akong may kaaway at kalaban sa buong lupain. Hindi ako nagpautang o kaya'y nangutang. Gayon man nililait ako ng lahat. Verse 11. Yahweh, mangyari nawa ang kanilang mga sumpa sa akin kung hindi kita pinaglilingkuran mabuti. At kung hindi ako nakiusap sa iyo para sa aking mga kaaway, nang sila'y naghihirap at naliligalig. Verse 12, walang makakabali sa bakal, lalo na kung ang bakal ay mula sa hilaga, sapagkat ito'y hinaluan ng tanso. Verse 13, at sinabi sa akin ni Yahweh, pababayaan kong agawin ng mga kaaway ang mga kayamanan at ari-arian ng aking bayan bilang parusa sa mga kasalanan kanilang nagawa sa buong lupain. Verse 14, at sila'y magiging mga alipin ng kanilang kaaway sa isang lupaing hindi nila alam, sapagkat ang puot ko'y parang apoy na hindi mamamatay magpakailanman. Verse 15, Jeremiah chapter 15 verse 15 guys, pakisabayan ako. Sinabi naman ni Jeremias, Yahweh, ikaw ang nakakalam ng lahat, alalahanin mo ako, tulungan, ipaghiganti mo ako sa mga umuusig sa akin, huwag kang papayag sa kanila at baka ako'y kanilang patayin. Ako'y hinahamak nila dahil sa iyo. Verse 16, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan at aking kagalakan, ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Jeremiah chapter 15 verse 17, hindi ko sinayang ang aking panahon sa pagpapakaligaya sa buhay kasama ang ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila dahil sa pagsunod sa iyong utos na natili akong nag-iisa at nagpapuya sa galit ang kalooban ko. Verse 18, bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Verse 18 guys, balikan niya. Bakit hindi na natatapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Nais mo bang ako'y mabigo gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Verse 19, ganito ang isinagot ni Yahweh. Kung manunambali ka, tatanggapin kita at muli kitang gagawing lingkod ko kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan at hindi nang walang kabuluhan, muli kitang gagawing propeta. Lalapit sa iyo ang mga tao at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Jeremiah chapter 15 verse 20, sa harapan ng mga taong ito ay gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Lalabanan ka nila, ngunit hindi sila magtatagumpay, sapagkat ako'y sa iyo upang ingatan ka at panatilihing ligtas. Verse 21, ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 16. Bye everyone, God bless.